What's up guys? Ngayon guys, meron tayong panoorin isang singer, attorney, tapos magpatakbo siya ng isang senador. Yun ay alam niyo naman siguro to, si Jamie Bundok, no? Patakbo siya ng senador. Ngayon guys, bago pa kayo manood, paki-like and share, subscriber, para updated kayo sa i-upload ko itong reaction natin dito. Ito na guys, pwede no skip ads para yun ang makatulong sa atin. Ito na guys, pakinggan natin tong papayag niya. Kung kurakot pa rin ang mamamahala sa atin, walang mangyayari sa atin. I want to institutionalize anti-corruption laws and agencies. Independent, may sariling budget, hindi napapalitan ng tao. No? Yun po ang una kong hangarin. Pangalawa, gusto kong ibalik ang diplomasya sa Senado. Gusto ko ibalik ang Senado at pati ang lower house sa tamang release. Hindi ako nag-criticize sa hearing kung gusto niyo mag-hearing, basta kung totoong in aid of legislation. Pero ang marami kong dinidinig kayo, kailangan dalhin sa korte, huwag doon, para ibalik ang tamang trabaho ng senador, which is to make effective laws. Pangatlo, yung sa music, tsaka na natin pag-usapan. Kasi hindi ko siya minamaliit. Importante siya. Malaki yan siya. Malaki yan. Kasi we will use music as an economic force. Pang turismo yan eh. K-pop, lahat, no? Hollywood. Pero, hindi kailangan i-explain eh. Hindi ko kailangan i-explain. Tutulungan lang natin yung industriya na yun na talagang magkasilbi sa economy. Vloggers kasama. Vloggers, music, artista, lahat yan. To utilize it. Hindi yung parang nasa gilid lang tayo. Dahil hindi naman tayo istang gigilirin. Diba? Tayo ay pwedeng maging nasa. Saan ba talaga nagagaling yung corrupt, no? Hindi sa atin din na Pilipino. Kasi, halimbawa, iba, magpatayo ng mga building. Nauna pa yung building kaysa permit, di ba? Susunod guys, tatalakayin natin yung tungkol dyan, no? Yung building nauna bago permit. Kaya dyan yung mga corrupt 2015 or 2016, kilala po natin si Pangulong Duterte na galit sa droga. Kaya nga nagkaroon siya ng war on drugs. So ngayon, under Marcos admin, medyo napabayaan. Meron ba kayong naiisip na batas patungkol dito sa paglaban ng illegal na droga sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakahirap. Dahil hindi tulad ng mga sinabi ko kanina, ang enforcement of drug laws ay talaga is an executive privilege. Nasa executive yan eh. So, ang magagawa lang natin ay we will revisit yung mga comprehensive na dangerous drugs law kung paano pa paiigtingin at gagawing mas mabisa yung mga PDEA, no? Para magkaroon sila ng autonomiya. Alam mo, sa lahat po ng plataforma ko, lagi yung maririnig yung autonomiya. Kasi dapat ang mga ahensya, may sarili silang power to enforce na hindi sila bastang nauutusan kung sino nakaupo. Para ginagawa lang. Siguro hindi naman siguro yung Pangulo ang mali dyan, no? Sa mga drugs. Yung mali dyan, yung mga alagad natin ng batas. Kasi, no? Kahit nasa harap na nila ayaw pa nila ulihin di ba? Kasi alam naman natin, pira-pira lang no? Yan ang dang mahirap guys yung masilaw sa pira, no? Ipatuloy natin to. Nila lagi yung tama. So we will revisit those laws on dangerous drugs. Ikaw po yung pang-apat na kandidato ng Senado, sa Senado ng PDP Laban. Alam na ho ba ni Pangulong Duterte na nag-file ka na ngayon ng COC? Wala pong ini-endorso ang PDP na walang basbas ng ating leader.
Pangulong Duterte. As a matter of fact, si Robin ang mismong nagsabi sa akin ngayon, si Senator Robin, sabi ko, Idol, maraming salamat at kahit iba yung araw ng filing ko, nakadalo ka. Sabi, ay, utos ito ni Pangulong Duterte. Yun. So, I'm very honored. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa mga mamamayang Pilipino? Babawiin po natin ang gobyerno ito. Babawiin natin. Hindi po tayo nang aaway, kundi yun. Babalik natin ang lahat ng tama. Tama. Pero, kailangan nyo kami tulungan. Yes, Iupo natin. Ito kami sir, handa. Biro mo, no? Bawiin pa nila ang gobyerno, no? Sa kabila-bila na ng mga kontrobersya ng mga dinaanan ng mga tinalaga nyo, no? Malakas pa rin yung Duterte, no? Guys. Kayo nang bahala, guys, kung saan kayo, no? Basta magbuto lang kayo ng tama, no? Yes, Always. Importante kung sino ang nag-awak ng boto at kung may tiwala tayo. Kaya kung ako lang po sa inyo, PDP straight. Para alam natin na may basbas ng isang pinagkakatiwalaan natin, si Pangulong Duterte. Katunayan, attorney, lahat kami, yun ang sinisigaw namin eh. Kami mga DDS vlogger, ang sinisigaw po namin, straight ang PDP laban. Straight talaga yan. Wala kaming bablang. Ito ang i-kontra nila sa inyo. Sasabihin nila sa inyo, pag nag-PDP straight ka, bulag ka, sumusunod ka lang. Yan ang lagi nila sasabihin. Pero ang sagot lang doon, napakasimple. Ang tiwala namin na kay Duterte. Yun. Kaya pag alam niya, na-vet niya na, nasuri niya na, nakilatis niya na, yung mga kandidato, ibig sabihin, vet niya yun, alam niya na gagawin yung tama. Diba? Kasi kung sa media lang tayo makikinig, walang mangyayari sa atin. Attorney Jerry, last na lang. Kagabi ko kasi merong press con si Pangulong Duterte. Mayor. Sinabi niya, hindi daw siya tatakbo sa pagka-senador. Kung ang mayor po ang kanyang tatakbuhin, ang maraming Pilipino umaasa sa tatlong Duterte na makita natin sa Senado. Pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakbuhin niya. Ano po ang inyong opinion dito? Alam niyo, laban kasi ito eh. Itong lahat na nangyayari na to. At ako, kapag nanonood halimbawa ng boxing, kung minsan gusto ko sabihin, itong isuntok mo. Ito isuntok mo. Pero hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya eh. Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon, hindi natin alam eh. Pero ang nagpapasimple sa buhay ko ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. Besides, yan gagawin yan para sa bayan pa rin. Bakit? Ang huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, mate-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa palagay ko lang, ito hindi ko pag-uusap sa kanya, sa palagay ko lang, sinisigurado niya muna na matibay pa rin yung ating Mindanao na hindi nabibili. Tama. So I believe in him, I trust him, he is the wisest politician we will ever have. Isa na lang, Attorney Jimmy Bundok. Ang mga Pilipino kasi nakilala kang isang singer, minsan nagiging artista ka rin. Pwede po niyo bang ipakilala kung sino na po ngayon si Attorney Jimmy Bundok? At Ako po ay graduate ng Ateneo de Manila University, ABCom. Ako po ay honors class buong buhay ko. Hindi po yan paghahambog, sinasabi ko lang po. Pero ang puso ko po ay napunta talaga sa pag-awit dahil importante po sa akin ang pagpapaligayan ng tao. Ngayon, habang tumatanda, nakita ko ang mga pingas ng lipunan, nakita ko rin kung paano baguhin, nag-aral ako ng batas at nagtrabaho sa gobyerno. At ngayon po ako'y abogado na, kasama ng aking karanasan bilang karaniwang mamamayan, singer, negosyante. Pag pinagsama-sama ko po lahat ng karunungan yan, palagay ko, mas magiging epektibong boses po ako. Isa lamang naman po sa 12 na ihahalal. So ang pinapangako ko lang po sa inyo talaga ay napakasimple. Yung boses nyo ay marinig. Marinig. Kasi po, ang problema sa lumang politiko, hindi lahat,
ay marami na pong may hawak ng boses nila. Sa akin wala. Wala pong may hawak ng boses to. Wala. Pagka nasa Senado yan, aawit lang yan. Sigurado yan. Titiklop ang batas, no? Pag umawit sa Senado. Kung bahid ang akto. Sana po, magtiwala kayo. Atty. Basingit po, what particular law you ought to change or to add po? Una sa lahat, yung sinabi ko nga kanina, kailangan natin gumawa ng anti-corruption na batas. Importante yun eh. Kasi nga, kuminsan gumagawa tayo by executive order pero not by Republic Act. So ang nangyayari, pagpalit ng administrasyon, nawawala ng visa yung mga anti-corruption na mga komisyon o ahensya, kung ano pa man lang itawag dito. It has to be by law. Marami naman sa Senado na nung nangampanya, nangakong tulay hanggang ngayon, tubig pa rin, no? Kaya mahirap mangako pagdating na dun sa Senado ka na. Ang hirap pagdating na sa Senado. No, guys, no? No? Kailangan may kasarilan, may sariling budget. Kasi, inuulit ko, kahit anong gawin nating pagsisikap, hanggat may corruption, hindi tayo. Attorney Jimmy Bundok, open ka ba sa parusang bitay laban sa mga kurakot sa gobyerno at mga sindikato, mga sa droga? Ang puso ko, gustong-gusto talaga yun. Dahil galit ako sa kurakot. Pero bago tayo umabot sa pagpapatupad ng isang napakasibir, kumbaga na penalty, we have to make sure na maayos lahat ng ahensya, na walang nagkakaroon ng maling hatol, hindi nagkakaroon ng mga persecution instead of prosecution. Kaya importante talagang maglinis tayo. Maglinis muna ng mga batas, ng mga ahensya, para pag ibabalik na natin ang death penalty, kasi suspended lang naman ang death penalty. Para ibalik yan sa usapan, no? Sigurado tayo na hindi magkakaroon ng wrongful prosecution. Diba? While I agree na may mga tao na talagang karumal-dumal ang mga ginagawa at dapat talagang wala na sa daigdig na to, kailangan din that the state does not commit crimes against its people. Thank you. Salamat po, Atty. Opo. Halos araw-araw po nakikita po namin yung missing person sa Facebook. So pag nakapasok po kayo sa Senado, how do you going to respond po? Again, ang difficulty sa mga ganyan is that's a police matter in the executive decision. Yan po ang palagay ko dapat hinihiring. Hindi lahat hinihiring eh. Pero yung mga ganyan, dapat i-hearing sa Senado para makakreate tayo ng legislation na talagang papaigting ang mga kapangyarihan ng mga pulis para maiwasan yung mga ganyan. No? So, ako po, mananawagan din tayo bilang senador, at least mananawagan tayo sa executive na gawa naman nila ng solusyon. Pero palagay ko, yan ang dapat i-hearing. Yung mga ganyang sitwasyon. Attorney, last na po, ano po masasabi mo sa mga kalat na ginagawa? Unawagan ka sa pulis, ikaw nakaupo sa Senado, yung pulis, gumawa ng trabaho, di ba? Kung trabaho naman ng pulis, yung trabaho ng tama, di mas okay, kahit hindi mo na sila babantayan. Pero kung walang bantay, magtrabaho ng mali yun. Anong Congress ngayon? Sa mga kalat na ginagawa ng mga congressman po ngayon. Alam nyo, ang tulad kong sinabi, tao lang ang congressman. Hindi perfect. Minsan nalilitis. Pero Congress as a body, hindi pwedeng malihis. Congressman pwedeng malihis. Pero Congress as a body, hindi dapat nalilitis. Hindi dapat din kontrolado ng ibang sangay. No? Kaya gumugulo. Kaya kailangan ang Congress, whether lower house or upper house, pareho namang Congress yan, ay dapat bumalik sa pangunahing trabaho nila, which is to make laws. Hindi mag-grandstanding, hindi para gumawa ng PR, gumawa ng batas. So, sa tanong mo, ang akin lang ay dapat kayo,
taong bayan, paalalahanan sila. Kasi may connection naman kayo sa mga district congressman nyo or party list. Kayo po din ang magsabi sa kanila na itigil na yung mga wrongful na mga pagdinig.